Inilabas na ang artist sketch ng isa sa mga suspect sa naganap na pagsabog sa Iligan City nitong Sabado ng gabi. 2 ang patay habang mahigit 20 naman ang naitalang sugatan sa pagsabog. Naglaan na ng 300,000 pisong pabuya para sa makakapagturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Live mula sa Iligan City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, narito tayo ngayon sa panulukan ng Rojas Avenue at Quezon Avenue dito sa Iligan City, ang lugar kung saan naganap ang pagsabog Sabado ng gabi. Sa ating pag-ikot, Jessica, nakita natin na normal na ang operasyon ng mga establishmento rito at balik normal na rin ang buhay ng mga taong hindi naapektuhan ng pagsabog. Pero para doon sa mga naging biktima, Jessica, habang buhay ng binago ang kanilang buhay ng trahedya, kaya ang dasal nila, hustisya. Ito ang footage na kuha ng CCTV Sabado ng gabi sa may bahagi ng Rojas Corner, Quezon Avenue sa Iligan City. Pasado alas 7:30 ng gabi, makikitang normal ang sitwasyon sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ng CCTV na ito ang aktwal na pagsabog at kung sino ang naghagis ng pasabog. Pero kita ang gulat ng mga tao, naglingunan at nagkagulo. Sa kuha namang ito ng CCTV ng isang computer shop malapit sa pinangyarihan, makikita ang apoy ng pagsabog. Maya-maya makikitang nagtakbuhan papasok ng shop ang mga natarantang tao, kabilang ng isang lalaking duguan. Wala mang nakuhang mukha ng suspect sa mga CCTV. May testigo naman nakipagtulungan sa pulisya. Ito ang katuwang ng Iligan Police kaya naisagawang artist sketch ng isa sa 2 suspect na lulandaw ng motor. Di raw naka-helmet ang mga ito at kitang-kita raw ang suspect nang nagpagulong ang isa sa mga ito ng granada. Sa inisyal na investigasyon, natukoy ng EOD ng Iligan Police na M67 fragmentation grenade apple type ang ginamit na pampasabog. Halimbawa, kung ang pumutok ay yung IED, so alam natin kung sino yung may signature na ganon, no? Tapos ito, kung ito lang ang klaseng granada na pumutok last Saturday, hindi talaga natin masabi na terroristic act yung purpose nila doon. So, focus tayo ngayon sa personal guards. 2 patay at higit 20 ang sugatan dahil sa nangyaring pagpapasabog. Isa sa nasawi kinilalang si Jonel Dumalangan, 21 taong gulang na nagtamo ng malalim na sugat sa katawan. Ang ina ni Jonel halos di matanggap ang nangyari. Si Jonel daw ang katuwang niya para mabuhay ang pamilya kahit nag-aaral pa siya. Masakit, hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Sana masobra pa ang mangyari sa kanila. Buhay sa anak ko na walang kasalanan ang kinuha nila. Dapat sana mabigyan ng hustisya ng anak ko. Ang isa pang nasawi ay si DJ Hangat na 20 taong gulang din. Ulila na si DJ. Kakagraduate lang daw nito at maraming pangarap sa buhay. Yung nagbumba na hindi na nila ulitin dahil sakit talaga sa Karamihan sa mahigit 20 sugatan nasa ospital pa at nagpapagaling. Pag sumabog, meron ng tao doon na higa na nasa kasada. Isa sa mga anggulong tinitignan ng pulisya ay rido o away pamilya. Ang NBI nag-iimbestiga na rin. Nag-alok ng 300,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Iligan sa makapagtuturo ng salarin. At Jessica, nasa red alert nga ngayon ng Iligan Police para matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring pagpapasabog nitong Sabado ng gabi at doon sa mahigit 20 sugatan, 3 sa kanila ang critical pa rin. Jessica? Okay, so JP, paano nasabi ng pulis na posibleng rido ang ugat ng pagpapasabog na yan at hindi politika o hindi terrorism? Jessica, ayon doon sa initial na impormasyong nakuha ng Iligan Police ay pinag-aaralan nila kung may connection ba sa affiliation ng kinabibilingang trabaho, pinagkatrabuhang grupo ng mga biktima ang nangyaring pagsabog o yung nangyaring insidente at isa raw sa mga naging basehan ng pulisya kung bakit sinasabi nilang posibleng rido dahil isinantabi na nila yung anggulo ng terorismo at yung anggulo ng extortion matapos nga yung ginawa nilang investigation dahil base nga raw dun sa bomba na nakuha at sa mga kaganapan after nung pagsabog ng gabi, usually kasi daw may sumasabog pa, hindi raw ito kagagawa ng terror group o anumang grupo dito sa Iligan. Okay. Kumusta naman ang sitwasyon ngayon dyan sa syudad ng Iligan? May takot ba ang mga tao?
Alam mo Jessica, yun yung ine-expect ko sanang, yun inaasahan kong makita. Pero sa pag-iikot natin na pagtatanong natin sa mga tao rito, bagaman sila naaawa dun sa mga naging biktima ng trahedyang ito, parang medyo normal na, hindi naman normal na normal, pero nakita natin wala namang masyadong fear sa kanila. Dahil Jessica, hindi nga ito yung first time na nangyari ang pagsabog ito sa Iligan. Sa nakalipas na ilang taon, ilang kaso na rin ng pagsabog ang naganap dito. Bagamat yung pulisya hindi pa rin nagtitake chance, red alert nga sila at paikot-ikot sila sa paligid ng Iligan City. Okay, yung bombang pinasabog, masusi ba nilang sinusuri kung anong klase ito? Kung usually kasi 'di ba nag-iiwan ng signature o marka yung nag-iwan ng mga bomba at pwede bang ikumpara nila ito dun sa ibang mga pagsabog sa iba pang lugar? Tama, Jessica. M67 fragmentation, Apple type yung nakuhang bomba rito. Okay. Ito raw ay ginagamit pa nung World War II, nung Vietnam War. At sinabi ng PNP, totoo raw ang meron lang pwede lang magkaroon nito sa ngayon ay ang militar at ang AFP. Kaya isa raw yan sa mga imbestigahan nila paano nagkakaroon ng access dito ang mga tao. Pero kung yung style daw ng paggamit, usually daw kung terror group, ang ginagamit daw yung IED, yung mga improvised explosive device. At kadalasan nga Jessica, may mga nagaganap na pagsabog sa ilang lugar sa Mindanao bukod sa Iligan, kaya mas ngayon nag-zero in nga sila doon sa personal grudge. Kaya yun muna yung ating pinakikinggan o ating nakuhang impormasyon mula sa pulisya sa kanilang initial investigation ngayon. Okay, maraming salamat, JP Soriano.